my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. AX, tapos zero balance billing na pala tayo sa mga DOH hospital. Yan nga yung sinasabi ko na dapat yun na yung binito. Kasi sayang nga yung subsidy. yung mga Di ba, kung ayuda-ayuda babalikan mo yung sinasabi ko, palitan na natin yung sistema ng subsidy. Oo. Kaya pinipilit ko, etong taong ito na mag-uumpisa, maglalabanan na kami sigurado. Pag ipipilit ko na ako na alisin na natin yung subsidies na yan, Opo. lahat na lang ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, Sa kuryente. yun ang ilibre natin. Oho. O, dire-diretso yun. Matatarget mo talaga yung mahirap. So, kahit na halimbawa, pagpalagay natin yung median ay 2,500 pesos. Yun ang kanyang naililibre sa bawat buwan. So, hindi lang minsan, every month, kung 2,500 yung kanyang katapat na billing, yung 200 kilowatts, yun ang diretsong pupuntang benepisyo para sa kanya. Hindi magiging pogi ang politiko doon, Sen. Wala Wala nang papogi doon. Wala nang papogi, wala nang pasikat. Diba? Kapag- Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa kanya. Opo. So, matatarget mo ngayon. Hindi kagaya ngayon, 61 billion na AX, maipip 51 billion, tupad 22 billion. Pero tingnan mo yung survey ng SWS, kalahati ng populasyon sasabihin, mahirap pa po kami. Ayun ang nangyari sa binibigyan ng subsidy. Kahit kailan hindi nagiging makatotohanan. Naku. Maaring umaabot sa konti lang. Pero hindi effective, ano? Hindi. Hindi. 55% ng populasyon mo nagsasabi, mahirap kayo. Ano yung billion-billion na tinutulong mo? Wala nga eh. Paano nila ipapatupad yung provision sa budget na walang Anti-EPAL. anti-EPAL provision? Provisions daw po. Ano? Kagaya ng guarantee letter, nung isang araw ay sinasabi ni Secretary Herbosa na wala na pong visa yung mga guarantee letter. Maliban ng abunuhan mismo ng politiko ng issue niya. Doon manggagaling sa kanila. Didirekto na nga daw yun sa zero balance billing. Paano nga nila gagawin yun? Yung DSWD. May guarantee letter na yan. Sino mag-identify na bibigyan ng AX? Pupunta kay Kapitan. Siya ang nakakalam kung sino yung mahirap. Si Kapitan, kontrolado ni Mayor. Si Mayor, kaibigan ni Gobernador. Si Gobernador, kaibigan niya si Congressman. Siyempre po. Unahin natin yung mga bata natin. Di ba? Paano mo sasabihin na, pagkatapos, sila yung magpapahiram ng lugar kung saan magbibigayan ng ganito. Kontrolado ni Mayor yung gym. Ayaw nyo kong i-involve dyan. Diyan kayo sa kalsada magbigayan. Bahala kayo sa Sino may control nung bawal doon kasi mga tarpaulin. Multipurpose hall. Wala nga tarpaulin. Hindi maglalagay ng tarpaulin pero magbibigay sila ng papel. Nakalagay yung pangalan ni Congressman. May slip na ano. Oh. Okay, saan nyo gaganapin? Doon po sa barangay hall na pinatayo ni Kapitan ganito, kay ni Mayor ganito. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan yan dahil patronage yan talaga. Yan ang sistema na dapat maalis sa bansang ito. Pero sa latest, di ba, Nelson, may nag-file na raw po ng petition sa Supreme Court. Mukhang kukwestiyonin itong unprogram funds. May nag-file na. Nag-file lang. Kailan matatapos yan? 2029 siguro. Susunod na ano? Baka may urgent motion na aktuhan kaagad, hindi kaya? Ito nga 2025 budget, kine-question din. Ngayon, wala Wala nga pala. Kailan kinwestiyon yung 2025 budget? Last year po. Last year. Ano nga po, kailan? January din. Ano na, 2026 na? May nangyari ba? Isang taon na, wala pa. Tapos na. Meron na tayong bagong budget. Mukhang hindi na yata aaktuhan ng Supreme Court yun, no? Ito pa ho isa. Ang balita ko ngayon nga, talagang decidido daw yung mga Kino-question niya nag-ain. yung unprogram. Yes po, Wala oo. sa constitution yan. Ganon. Simula yan, unprogram na yan kanya, 20-something, 2022, bla bla bla. Di ba? Di panagutan nila. Well, di abangan natin, ano? Kasi naman ang Korte Suprema may 24 months Opo. bago niya i-dispose ang isang kaso na ipinal sa kanila. Yung 24 months will begin at the time when the case was submitted for decision. Ganun pala yun. So, halimbawa, nagpalitan na ng mga pleadings ang mga dalawang partido. Gagawa ng order ng Supreme Court.
O, halimbawa, September 5, 2026, Opo. the case is now submitted for decision. May 2 years siya nun. O, di 2020, 2028, o, September 4, 2028, doon na. Doon naman, no? Patapos na ang administrasyon. Iba na ang presidente Opo, siguro. Nako. Di ba? Oho. Ay, nako. Well, anyway, abangan natin sen, ano? At saka doon sa pondo talaga, marami pa rin mga Ang kumukwestiyon. dami dapat questionin. Dapat ang kinwestiyon dito. Di ba sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth? Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yun. Opo. Meron na ruling eh. O, sabi ng gobyerno, sige, balik. Bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA? Oho. Nasa 2026 eh. Nilagay nga po doon. Idinagdag. O, di ba dinobli mo yung ano? Di parang, Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang ano? Ganyan nga sa po isang nangyari buwan. yun. Oho. Di ata pwede, di ata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga nun. Naisang ka sa ibabalik mo yon eh. Aha. Pero ibabalik, tayo pala bang, tayo na naman ang ano? Dapat hindi sa GAA kinuha. Yung talagang kinuha, kasi ipinasok na, dapat talagang mismong kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, Oo, di ba? oo. Nasaan ba yun? O, ba't mo, okay, balik natin, pero nilagay sa GAA. Ang magbabalik ngayon, taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Oho. Yan pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po Ano yun. ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Ada pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun Kapag- ay pang yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa Magsara isang bangko. Opo. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Dati Ibabalik. 500,000 lang. Ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Opo. Hindi naman siya masisiro. Oho. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Hindi na pera ng gobyerno yun. Alam mo yung pera yun ng depositor at pera rin yun ng bangko. Yes. Kina-counterpart ng bangko yun eh. As of 2023, meron tayong about 300 billion. 300 billion na pantakip dun sa meron tayo ngayon na ano ba sinasabi ng note ko? 3.5 trillion yung estimated insured deposits. Yung buong Pilipinas Opo, to. buong Pilipinas. So 3.5 trillion estimated insured deposit, ang pantakip mo dyan, 310 billion. Okay. Kinuha nila yung 107 billion, ang natitira na lang, 202. Kasi sa batas, merong ratio yung dalawa na yun eh. Opo. Hindi dapat bababa sa 5.5% to 8% yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa maano pa naman sa 5 bakit ba't kinakailangan palapitin mo dun sa di Sa delikado. tatagilid ka naman. Unang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Mali po talaga yun. Hindi mo naman Opo. pera yun. Tapos ang pinangako mo, we will utilize it for national development. Tatapos-tapusan napunta sa flood control. Sa flood control Ito yung mabigat eh. Kaya nagagalit yung cameraman eh. Sino kayo? Ang galing yung Yung nakaisip pera na. Nakita nila yun, ano? Mga excess fund daw ito. Hindi ba Opo, hindi ba yung PhilHealth excess Excess fund? fund nga Bakit po. palagi mong tinitingnan yung excess fund? Hindi, Nakita nila kahit excess na fund, excess fund yun, hindi sa'yo yun. Hindi sa'yo. Oo. Halimbawa, Yung yung kapitbahay ni Nelson, napansin niya, pare, ang dami mo pera, hindi mo naman kailangan yan. Akin na yan. Kukunin mo pa. Tama ba yun? Ayun ang pinipilit nilang panagutan na, pinipilit. Ang sabi raw ng OGCC. Opo, government, Ano yung OGCC, Nelson? OGCC, Office of... Government Corporate Council. Yung Yan, abogado ng mga GOCC. abogado ng mga GOCC. Yes po. Sabi niya, legal yan, sabi niya. Ba? Hindi ko malaman kung anong basis niya sinabi legal. Kung mo ba sinabi ang daming pagkakataon na sinasabi ng OGCC, legal pero puro mali. Palpak. Oho. Pag sinabi ba niyang legal, ay di wala ka na to. Oho. Hindi lahat ng legal, moral.
Yes po. Oho. Di ba? Ito, illegal. Ito lang, isipin mo lang, hindi mo pera yun eh. Oho. Hindi mo pera yun, ba't gagamitin mo? Yung function niya ay pantakip para sa kasiguruhan, kumpiyansa ng mga depositor, kung merong mangyari, Oho. ay kahit papano ay May makukuha meron sila sila. makukuha. Panatilihin mo yung kapanatagan ng kanyang kalooban na gano'n. Yes. Bakit mo ngayon pakikialaman yun? Oho. Di ba? Yan ang mga issue eh. Oo nga, no. Tapos, pero bakit parang hindi naman natin nagpetisyon ng PDIC na ibalik sa kanila yun, no? Maliban sa PhilHealth lang eh. No, wala kasing, dapat merong isang, Kahit depositor sana, pwede. Na magpetisyon, dapat magsama yung mga ilang depositor, lalabas na samahan ng bangko, questioning. Ayan, oo. At alam ko, ganun din ang mangyayari. Sasabihin ng Korte Suprema, ibalik yan. Kung paano nila niresolve, Yes. ibalik ninyo yan, hindi nyo pera yan. Ganun din yung 60 million na sinasabi nila, Tama. billion na sinasabi nila na excess fund. Hindi. Panggarantya eh. Panggarantya sa pera yun eh. Oho. Ayun. Sabi nga nila, ang dami palang pera ng PhilHealth na dapat eh. Di ba yung PhilHealth natin dapat ngayon zero na, hindi, hindi na marami tayong dapat, PhilHealth, PDIC. Ngayon, hanapin ninyo yung yung Maharlika Yung Maharlika, Investment Fund. Na hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. Kung saan nag-invest, ano? Ba, karapatan ng tayo. Basahin po ninyo yung objective ng batas na ginawa namin. Kayo nagpilit ng gagawin namin yan. Nung ginawa namin, ang sinasabi, mag-ulat kayo. Ayun. Mag-ulat kayo sa mamamayan dahil pera nila yan. Kinuha nyo sa Land Bank, kinuha nyo sa Development Bank. Yung perang yan ay ginagamit. Kaya nga, Development Bank of the Philippines pang-develop sa ating ekonomiya. Kinuha ninyo. Kayo ang nagsabi, hindi, akin na muna yan, gagamitin namin. Kami ang bahala. Ngayon, wala kayong maipaliwanag. Ano nang katuturan na nangyari? 2 taon na nakararaan. Wala kayong maiulat kung ano nang nangyari. Oo nga, no? Ba't wala nga reporting yung Maharlika, no? Ilang mamamayan ang nagawa ninyong ma-employ halimbawa. Yan bang ginamit yung perang yan nakapag-invest ba kayo sa isang korporasyon na gumagawa ng mga classrooms? Ayan, siguro. Di ba? Oo nga, oo. Magre-report kayo ngayon. Pag may classroom, may teacher, di ba? Opo. Ha? Nako. Tsaka yung mga teacher, dapat tinetrain natin para magagaling, di ba? Nung dapat nga magpaliwanag si Ginoong Consing yan, di ba? Yung kanilang presidente dyan. Mukhang matapos sa say talaga para hindi na nag-report kung ano na Puntahan nangyari. mo, alam ko yung opisina niya, nasa Ore, doon sa BGC. Ganun mo ba? Parang minsan nasa lubong ko Oo. Sabi ko, ba't puro mapuputi yung kasamang babae nito? Parang hindi Pilipina ganun ba? Mga Caucasian Baka At saka naman, hindi lang baka isa, siguro investor. 4-5 Baka yan. investor Mga investor yan. Ha? baka investor, kinakausap nila. Mga Caucasian na investor. Kilala ko yan. Ewan ko. Basta yun, hindi ko na pinakikialaman. Pinakikialaman ko, mag-ulat ka Ayan, sa mamamayan kasi inan mo yan, pinakialaman mo yung pera. Nako. 250 billion pesos na hanggang ngayon ay walang ulat. Ito na. 60 billion kinuha PhilHealth. Ngayon pinababalik, tayo na naman pala ang magbabayad. 107 billion ng PDIC, kailangan may magdemanda. Ayun. Di ba? Bilang depositor siguro. Yung ginto natin, Ay, baka sa papalayan, 30 tonelada, binenta natin. Magtataka ka sa Central Bank, wala man lang nag-isip. Kahit naman siguro yung kotse mo lang dyan ang ibebenta mo, ita-timing mo naman siguro. Oo naman po. Para mataas ang presyo naman, siyempre. Tsaka mag-iisip ka, paano kaya tatimingin mo para mapataas mo yung presyo, di ba? Kung kailan ba naman mababa, doon mo binenta. At alam mo naman next year, dodoble ang presyo. O magkano na wala sa atin? Sino ba buyer na? 102 billion na tayo na wala sa atin. Sino ang buyer? At saan napunta yung pinagbilhan? Ayun na nga po. Baka kakilala din nila yung buyer, hindi kaya? Anyway, Sen, may oras na. Ito, habol ko po itong balitang ito. Baka dito kikita Wala po na tayong sila. oras. Meron pa po, 2 minuto, Sen. Wala tayong Vox Populi. Marami tayong pagbati. Greetings na lang. Ihandaan nyo na yung pagbati ninyo. Opo, ito, ihabol ko lang. Nako, baka dito kikita tayo. Ano yan? Bay Magtakin nyo, kinumpis ka daw pala kagabi. Ang 8 sasakyan, mamahaling sasakyan ni dating Congressman Saldico sa kanya pong condominium dyan sa Global City.
sapagkat ito palang mga sakyang ito, walang kaukulang buwis at wala daw pong dokumento sa pag-aangkat at hindi po nababayaran ng kaukulang buwis. Ang mga sasakyan daw po ay nakarehistro sa iba't ibang pangalan katulad daw po ng mga kumpanya, SunWest, Mississippi Sport and Hotel at ang pangalan, nakapangalan daw po sa asawa ni ko na si Maylene Recintoco. Kabilang daw po siya na kumpiska sa sasakyan ay isang Rolls Royce. Nako, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.